Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Rona dito sa ating dulang Love and Memories. Nadatnan kami ng nobya ni Henry sa isang restaurant na kumakain at pinagpanggap ako ni Henry na bagong nililigawan niya. Kaya nang nakita kami ni Miriam ay galit ng nilapitan at ang talim ng tingin niya sa akin. Pero sinaway ni Henry na huwag siyang gumawa ng gulo at pinuntahan ni Henry si Miriam at nagkausap sila. Pero nakipagkalas na si Henry kay Miriam. Hindi matanggap yun ni Miriam, kaya pinuntahan ako sa bahay namin. Salamat at hindi naman kumontra sina Inay at Itay nang kausapin sila ni Henry. Sinabing malinis ang intensyon sa akin at hintayin daw niya ang aking pagtatapos at alam ni na Inay at Itay na mabuting tao si Henry. Kaya pumayag sila na dalawin niya ako dito sa bahay. May nakalimutan yata si Henry, kaya bumalik. Sandali lang, nandyan na. Oh, Henry. Ikaw pala, Ma'am Miriam. Ano bang kailangan ninyo? Pumasok muna kayo sa loob, ma'am. Hindi na kailangan. Dahil hindi naman ako magtatagal na makikipag-usap sa gaya mong mang-aagaw ng nobyo. Kwan ang sabi ni Henry. Nakipagkalas na daw sa inyo. Akala ko, baliwala na si Henry sa inyo. Ang sabi ko sa kanya ay maghintay dahil busy ako. Di ibig sabihin na hiwalay na kami. Pero hindi ako pumayag na putulin ang relasyon namin. Kaya di pwede na makipagrelasyon ka. At hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa'yo. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo kung hindi ka lalayo sa kanya. Naintindihan mo? Ma'am? Anak, sino ba yung babaeng kausap mo? Parang galit siya sa iyo. Opo, Inay. Hindi daw niya matanggap na ayaw na niya si Henry. Nakipagkalas na sa kanya, pero pinipilit pa rin ang sarili. Ano? Ang kapal naman ng mukha niya. Pero mag-ingat ka, anak. Baka may masamang iniisip laban sa'yo. Kaya sabihin mo kay Henry na ginugulo ka niya. Opo, Inay, talagang isusumbong ko siya dahil sinabi ni Henry sa akin, ano man daw ang ginawa ng babaeng yon, harapin siya ni Henry at gawa ng paraan. Sabihin mo sa akin kung ano ang pinagsasabi sa iyo at ireklamo natin siya kay Kapitan. Huwag muna, Inay. Pag inulit pa niyang pumunta rito, saka tayo gagawa ng paraan para mabigyan siya ng leksyon. Oh, sige, ikaw bahala, anak. Kung yan ang desisyon mo, nag-aalala ako sa iyo. Baka kung ano ang gawin sa iyo para hindi mo maagaw ang nobyo niya. Inay, dahil sa masamang ugali, ang daming masasakit na salita raw ang sinabi kay Henry at hindi niya pansin, kaya nawala ng pagmamahal sa kanya. Pero ngayon, tingnan niyo, hahabol-habol yung babaeng yun. Ano?
Alam mo ba, Henry, pumunta rito sa bahay si Miriam at pinagsalitaan ako ng masasakit na salita. Sinabing mang-aagaw daw ako ng nobyo. Ano? Bakit siya humahabol ngayon? Ang alam ko na sinabi niya importante yung trabaho niya kaysa sa akin. Ngayon sasabihin niya na hindi ako pwedeng gagawin sa kanya. Oo nga. At ito pa, ang sabi pa sa akin, hindi siya papayag na makipagkalas ka sa kanya. Hindi na babalik ang tiwala ko sa kanya. Bakit ngayon? Pinagpipilitan niya sarili niya sa akin. Siya naman yung umayo sa akin, ha? Pero ang sabi niya, siya raw ang mahal mo at wala pa kayong usapan na mag-break. Ano? Sinungaling talaga Miriam na yun, no? Sinabi ko na wala na ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil lagi siyang busy. Konting oras lamang na hinihingi ko sa kanya. Hindi niya ako mapagbigyan. Kung ganon, kailangan na mag-usap kayo ng masinsinan dahil kung hindi, guguluhin niya tayo. Ano? Sabi ko na nga, be, hindi mo ako matitiis. Alam mo na ako pa rin ang mahal mo. At namiss mo ko, di ba? Hindi yan ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Gusto kong malaman mo kung ano yung sinabi mo kay Rona. Juan Henry, hindi ko alam ang sinasabi mo. Para malaman mo. Di ko pa nakakausap ang babaeng yun. Tapos, pagbibintangan niya ako na ganyan? Sinungaling ka talaga, no? Kapal talaga ng mukha mo. Nagbantak pa nga kay Rona. Hindi ba? Hindi ba totoo yun? Ha? Henry, gusto ko lang siyang takutin. Siyempre, alam ko na kayang-kaya kong pagbantan siya. Kaya ginawa ko yun para tumigil na makikipagkita sa iyo. Bakit? Sakala mo ba? May tiwala pa ako sa'yo. Ngayon mo lang nakita ang pagkakamali mo. Naisip ko, Miriam, na hindi na ang magmukaawa sa'yo. Dahil maraming babae na masigit, may katangian sa'yo, na ikaw ay mapagmataas, suplada, at wala ka ng pakialam kung masaktan ang damdamin ng iyong kapwa. Hindi mo ko naiintindihan eh. Henry, handa akong magbago. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag mo lang akong iwan. Bumalik ka sa akin, Henry. Uli na ang lahat, Miriam. Inintindi kita. Kahit madalang kitang makasama. Pero uli na ang lahat. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Huwag mo akong subukan. Kung hindi, kakasuhan kita kapag ginulong pa si Rona. Henry? Ano bang sasabihin mo sa akin, friend? Tungkol sa dating nobya ni Henry. Alam mo ba, pinuntahan ako sa bahay at binantaan niya ako. Oh, anong ginawa mo? Hindi mo ba siya sinagot? Ang dapat ay isumbong mo siya kay Henry para madala siya. Siyempre naman, friend. Baka kung ano pang maisipan niyang gawin sa akin. Ay, pinuntahan ni Henry si Miriam nga para kausapin. Sa palagay ko, ay ayaw na siyang balikan ni Henry. Kaya ikaw ang sinubukan para takutin. Tama ka dyan. Natakot ako Alam mo bang kung pwede ay saktan niya ako? Pero naisip din na mali yung gagawin niya sana sa akin. Kaya sinabihan ako na hindi pa sila break at wag daw akong mang-agaw ng nobyo. Sana, sinabi mo sa babaeng yon na wala kayong relasyon na Henry. Na ginamit ka lang para magpanggap
na may bagong nobya na si Henry. Di bali, si Henry na ang bahala sa babaeng yun. At nagalit nga si Henry. At sabi niya ang Miriam na yun na wala ng pag-asa na magkabalikan pa silang dalawa. Kasalanan naman niya kung bakit nangyari na hiwalayan siya. Dahil ang gusto niya ang masusunod lahat. Kaya hindi na niya mabago ang desisyon ni Henry. Totoo yan, friend. Dahil nagsawa na raw si Henry sa maling ugali ng babaeng yun. Kaya ako ang pinagbantaan para bumalik si Henry sa kanya. Pero wala na siyang magagawa. Alam po ninyo, maaga kong naulila si ina. Kaya tinuturing ko ng ina na sana pumayag na kayo na inanahin ang tawag ko sa inyo. Pwede naman. Dahil gusto ko rin ang ugali mo. Nire-respeto mo kami na magulang ni Rhoda. Kahit alam mo na mahirap ang buhay namin. Wala po sa akin ang kalagayan ninyo sa buhay. Alam ba ninyo, inay, dahil sa pagtulong at pagmamalasakit ni Rona sa akin, nabalik na sa kanya ang pagmamahal ko. Sana maunawaan niyo ako. Walang problema sa amin, Henry. Basta mahal ka rin ng aming anak. Ay hindi kami tutol. Dahil alam namin na isa kang responsable na tao. Mabait, matulungin, at nakikita namin kung gaano mo kamahal ang aming anak. Pangako po sa inyo, hindi ko po pababayaan si Rona. Tutulungan ko para matapos siya sa kanyang pag-aaral. Sa adaga, matupad ni Rona ang kanyang pangarap at pangarap namin sa kanya para walang mag-aapi at manluloko sa kanya pag may natapos siya sa kolehiyo. Totoo po yung sinabi niyo, inay. Siya nga ho pala. Gusto ko sana na isama si Rona para makamamasyal kami sa bayan. At pupunta din kami sa mall. Dahil may bibilin po ako para sa kanya. At kayo po, inay. Ano pang gusto ninyo para pasalubong mamaya? Sabihin niyo. Ano ho bang gusto ninyo? Henry, bakit tayo pumunta rito? Ano bang kukunin natin dito? Mga bunga ng mga prutas? Wow! Ang daming tanim na halaman dito Ngayon ko lang napansin. Henry, kaninong bahay to? Maganda at ang lawak ng bakuran. Ito yung bahay ng aming mga magulang. Pinamana sa akin. Nag-iisa pa rin ako hanggang ngayon sa buhay. Ano? Malungkot pala ang buhay mo. Pero alam mo, may nakita kong matandang babae kanina. Sino ba yun? Kuwan. Kasambahin namin yun. Ang tagal nang nagsisilbi sa amin at tinuturing ko lang parang ina. Dahil hindi na rin nag-asawa. At may kasama silang dalawa na kasambahay pa. Ganun ba? Siya nga pala. Bakit mo ako dinala rito? Anong ibig sabihin nito? Alam mo, Rona, ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko. Una pa lamang kitang nakita, nagkagusto na ako sa'yo. Pero, hindi ko masabi. Baka sabihin mo na niloloko lang kita. Dahil bata ka pa.
Samantalang medyo may edad na ako. Alam mo, ikaw ang tinitubog talaga ng puso ko. Sa'yo ko nakita mga katangian na hinahanap ko sa isang babae. Mahal kita, Rona. Sana gusto mo rin ako. Alam mo, Henry, para sabihin ko sa'yo, matagal ko na rin hinihintay ang pagtatapat mo sa akin eh. Gaya mo rin, matagal na rin akong umiibig sa'yo. Kahit malayo ang agwat natin. Hindi problema yan. Basta, tapat ba ang pagmamahal mo sa akin eh. Alam mo, Henry, mahal din kita. Totoo ba yan? Narinig ko, Rona. Oo, Henry. Rona. Oh, Rona. Mahal din kita, Henry. Henry. Malapit na rin pala na matapos sa kanyang pag-aaral si Rona. At tinupad niya ang gusto natin kahit nakipagrelasyon na siya kay Henry. Oo, Juan. Sa bagay, mabait at matulugin si Henry. Kahit may kaya, ay mapagkumbaba at nakikisama sa atin. Di na rin tayo nahirapan sa pagpapaaral kay Rona dahil sinuportahan na siya ni Henry. Kaya di na rin tayo nahirapan sa pagsasaka sa bukid. Dako, maswerte si Ruda at si Henry ang napili niya. Wala siyang problema sa kanyang pag-aaral at gustong makapagtapos para di naman nakakaya kay Henry na may mataas na posisyon sa kanilang kumpanya. Tama ka. At saka tinupad ni Rona ang pangako niya sa atin na kahit may nobyo siya ay hindi pababayaan ang kanyang pag-aaral. Alam mo, Juan, para sa akin, kahit hindi natapusin ni Rona ang kanyang pag-aaral, dahil may trabaho naman si Henry, kaya di siya maghihirap sa buhay niya. Ay oo, Minang. Kaya lang gusto rin yatang pantayan ni Rona ang dating nobya ni Henry. Pero bakit ba iisipin niya yun? Kahit laitin niya si Rona ay wala nang magagawa dahil si Rona ang mahal ni Henry. Rona, kanina ko pa napapansin na tahimik ka. Bakit? Anong problema? Sabi mo sa akin. Henry, baka hindi na ako makapag-graduate. Anong ibig mong sabihin? Di ba sinabi ko naman sa'yo, kahit hindi mo tapusin ang pag-aaral, hindi problema sa akin yan. Dahil mahal kita. Kahit hindi mo mapantayan si Miriam. Kaya huwag ka mag-alala. Pero ang iniisip ko, baka magalit sina inay at itay kung hindi ako makapagtapos sa aking pag-aaral. Hindi sila magagalit, Rona. Dahil minsan na nag-usap kami ng itay mo gusto rin niyang makasal na tayo para makita pa nila ang kanilang apo. Ha? Sinabi nila yan sa'yo? Sa bagay, hindi naman sila tutol sa ating relasyon Kaya kailangan mo malaman ito, Henry. Dahil nag-aalala na ako. Sige, sabihin mo sa akin. Anong problema? Andito naman ako. At tumulong. Kung ano man yung problema mo. Ano ba yan? Kuan Henry, di ba napapansin mo naman siguro, lagi akong nahihilo at nagsusuka tuwing umaga. Nagpa-check up ako sa doktor. Sabi ng doktor, positibo na nabuntis ako.
Ano? Buntis ka na, Rona? Totoo ba yan? Buntis ka na? Matapos pa kaya ni Rona ang kanyang pag-aaral, gayong buntis na siya. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rona dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.